Good morning, church! Hello! Okay, para magising tayong lahat. Pakisabi nga po sa iyong katabi, ang ganda mo ngayon. Paano naman yung pogi? Siyempre sasabihin natin, ang pogi mo ngayon. Parang hindi ko pa narinig yung iba. Sige nga po, ulitin natin. Wala. Okay, sige po, may I request everyone to please rise at tayo po ay sama-sama magpupuri, magpapasalamat sa Panginoon. Alam ko lahat tayo, yun ang rason kung bakit tayo narito. Amen? Amen! Amen! Sige po, ibigay natin sa Panginoon ang the best na palakpak, ang the best na kalakasan na binigay niya sa atin. Hallelujah! 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 Yan, sabay-sabay po tayo. Awitin natin sa Panginoon. Dahil ang Mesyas ay dumating para tayo ay iligtas, para ang sambayanan ng buong mundo ay magkaroon ng kapayapaan. Purihin ang Panginoon ang sanlibutan, siyang nagtutulong ng kaligtasan sa lahat. Kaya siya'y dinakila ng Diyos Amang mapagmahal at binigyan ng pangalan higit sa lahat. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Galang Jesus na ating Panginoon, ang nagbibigay ng kaligtasan sa atin. At ang lahat sa langit, sa langit, sa lupa, noon ngayon, lahat ng hingala ng Diyos, siya'y purihin. Amen. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Yes, sabi po sa kanta, ang Mesyas ng Pasko, si Jesus po yung tinuturing. Si Jesus ang dahilan ng Pasko natin. Ramdam namin dito sa gitna na nararanasan nyo ang lakas. Parang napakaganyan. Si Jesus po ba ay hindi sapat para hindi mo maranasan ang tunay na lakas, para ibalik sa Kanya ang pagpupuri at papasalamat. Here we go! Ang Mesyas! Ang Mesyas ng Pasko. Yes! Magmahalan tayo. Ang Mesyas ng Pasko, kapayapaan ng buong mundo. Maligayang Pasko, magmahalan tayo. Ang pangalang Jesus na ating Panginoon, siyang nagbibigay ng kaligtasan sa atin.
Okay. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Amen. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Salamat sa Panginoon na wala kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Oh, salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin. Amen. Salamat, Lord, sa pagmamahal mo, Panginoon. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan. Sige po, sabihin mo sa Panginoon. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na'y sumamba sa'yo, Diyos. Sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat. Sige po, sabihin natin sa Panginoon, buhay ko na, Panginoon, ay purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat,
sa piling mo, O Diyos. Dahil sa iyong piling, Panginoon, meron ko pong kapayapaan, may tunay na kasiyahan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord. Patuloy niyo kaming turuan, Panginoon, na maging buhay namin, maging estilo namin, Panginoon, ang pagsamba, ang pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay, Lord, na naisin namin sa bawat araw ng buhay namin na ikaw ay mapasalamatan namin, O Diyos. Hallelujah. Yes, God. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay ngang ikaw ay dakila sa lahat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Nararapat ka lamang papurihan, itaas ang pangalan mo, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Minsan po. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, palaging kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig
kahit kailan, Panginoon. Kahit kailan, Di ka nagkulang sa amin. Sa mga biyaya na tatanggap namin, Lord. Maraming salamat. Napakabuti mo, Panginoon. Kahit sa aming mga pagkakasala, Lord. Napakabuti mo. sa akin walang hanggan. Salamat, Panginoon. Inibig Sa iyong pag-ibig mo sa amin na walang hanggan. Kahit kailan. kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Iniling mo ako noon Panginoon, sa kamay. Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katawasan, pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain at magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Nararapat ka Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kami yung likha. Ang iyong nilikhaang lulubos sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Kami yung Lubos sa iyo, itataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. nararapat na itaas. Papurihan, Panginoon, sa lahat ng oras. Luwalhati at pagsamba, itataas Nararapat ka, ang ngalan mo, Panginoon. Ama. Nararapat ka sa sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
pangalan mo, Jesus, sa lahat ng oras, sa lahat ng dako, dahil ikaw lamang ang aming Diyos at wala nang iba. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Tunay na ikaw ang dakila. Pinupurit sinasambahan namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat. O Lord, sa umagang ito, aming dinudulog ang gawain ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na kayo ang maging sentro, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang manguna mula umpisa hanggang matapos, Lord. Salamat, Panginoon, salamat. Ito pong samot dalangin sa pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen and amen. Ayan. Okay, yung gustong maupo, pwede namang maupo. Pero yung talagang ganado na mag-welcome ngayon, pwede naman kayong nakatayo lang. Okay. Dahil it's welcome time, nais ko pong i-welcome ang bawat isa na naririto. Sinong may mga katabi? Si Kuya Ronnie may katabi. Welcome, Kuya Ronnie. Yan. Anyway, welcome po sa lahat na naririto, maging sa online na nanonood sa atin. Welcome po kayo parate sa gawain ng Panginoon at pagpalain po kayo lagi ni Jesus. Ayan, tayo pong lahat ay tumayo at ikakaroling natin ang bawat isa. Sino po ang nakakaalam ng Pasko na naman? Alam ko excited ang bawat isa. Tuwing Pasko, kakaiba talaga yung hangin. Okay, sige po, tayo muli. Tapos ikot tayo, kamayan natin ang bawat isa, sabihin natin, mamamasko po. Baka may 500 na kayo dyan. 500 na pang Noche Buena. Hindi, pero sa Noche Buena yan, kung 500 yan, alam nyo po, mas more than pa si Jesus na natanggap natin nga sa ating buhay. Hey! Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bago kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko na naman, o kay tuli ng araw. Paskong nagdaan, tila bago kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko na naman muli, tanging araw nating pinakamimitin. Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagahari. Ayan, mamamasko po. Pasko na naman muli, tanging araw nating pinakamimitin. Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagahari. Pasko na naman muli, tanging araw ating pinakabibiti. Pasko na naman muli, ang pag-ibig nagahari. Hey! Yes! Kailangan lahat tayo'y nakangiti. Bawal nakasimangot dahil Paskong Pasko ang hangin dito sa loob. Okay? Pwede na po tayo makaupo. Okay. Hello. Magandang umaga po sa lahat. Iunat po natin ang ating kamay sa harapan. Let's pray. Panginoon, pinupuri ka naman at pinapasalamatan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang araw na ito, Panginoon. Panginoon, hinaharap ko po ang mga batang ito na nasa harapan, Panginoon, gayon din ang mga nasa kanilang mga bahay, Panginoon. Na patuloy nyo sila i-bless, Panginoon. Patuloy nyo silang bigyan ng good health, Panginoon, at patuloy nyo silang gabayan sa buhay, Panginoon.
Panginoon, i-bless niyo din po ang kanilang mga magulang, Panginoon, na patuloy na gumagabay sa kanila, Panginoon, palaging nandyan sa kanila, Panginoon, at patuloy na nagpo-provide sa kanila, Panginoon. Ganyan din po ang kanilang family, patuloy niyo silang bigyan ng good health, Panginoon. Ganyan din po sa kanilang mga guro na patuloy na nagbibigay ng kaalaman, Panginoon. Especially po sa kanilang Sunday school teacher na nilalapit sa presensya mo, Panginoon, ang mga batang ito. Dinadalangin namin, Panginoon, na lahat ay umuwi ng ligtas, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. All the children of the world, red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children of the world. Sino po ang excited bukas po ng gabi? Say amen. Anong meron bukas? Okay. Gabi lang siya pero may pagsamba. Di ba? So, mag-uumpisa ulit po tayo. Alam niyo po, na-experience po natin last year, parang mas marami yung uma-attend ng sambang gabi kaysa po sa ganitong pagsamba, di ba? May time po talagang mas marami yung umattend ng sambang gabi kaysa po sa ganitong regular service. Kaya ang biroan namin noon, ang sabi ko, ano kaya at ang banggitin na lang natin, ang tawag na lang natin every Sunday ay sambang gabi na lang. No? Para mas marami. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Sino po ang excited? At siya po ay tayo po ay makakarinig na naman ng salita ng Panginoon. Say amen. Hallelujah. At ang pagsapit po ng ating Kapaskuhan, ito po yung pinakamasiglang panahon ng taon, hindi ba? Pinaghahandaan, bakasyon, reunion, andoon po yung mga nagsisiuwian sa probinsya, tapos mayroong mga meeting, mga batch, mga magkakaibigan. So ito po ay pinaghahandaan po talaga. So, paraan po ng pagsasama, ito po ay pinag-iipunan ng mga, lalo na yung mga may trabaho, nagtatrabaho, ito po ay pinaghahandaan. Ganito po ang maluwalhating pag-alaala po sa kapanganakan ng hari na siyang ating tagapagligtas ng sanglibutan. Ang ating Diyos po ay nagkatawang tao, ang hari na iniwan ang kanyang trono para makapiling po natin. Ipinagpapatuloy po natin ang ating pagtalakay patungkol po sa Celebrate the King. At last Sunday po, ang atin pong tinalakay ay The King is Born. Hindi po natin hinihiwalay yung King bilang hari. Ang Diyos na ipinanganak doon sa sabsabam, ang siyang hari po natin. At sa ngayon po, ang ating talakayin ay pamamagatan po nating Worship the King. Banggitin po natin, begin. Worship the King. Wala ho tayong ibang maiaalay sa ating Panginoon. Doon po sa ipinanganak sa sabsaban, kundi tayo ay mag-alay ng ating pinakamataas na pagsamba para po sa Kanya. Ang ating Diyos po ay nagkatawang tao, bugtong na anak, ibinigay po sa atin. Siya po ang nagbigay, siya po ang nag-alay. At ito po ang kwento ng ating Kapaskuhan. Mayroon pong hari, kaya po tayo ay mayroon pong dakilang pag-asa. At ito pong ebanghelyo sa Matthew chapter, ang ebanghelyo po na atin pong nakita sa aklat po ng Matthew at sa aklat po ng Lucas, ito po ay sang-ayon po sa mga siping ito. Isa po sa magandang nabasa po natin ay ang patungkol po sa pagsambang ginawa po ng 3 wise men. Pagsamba po na kanila pong ginawa, hindi lamang po pinaghandaan,
hindi lamang po naglakbay, andoon po yung effort po nila. Sa kabila po ng napakalayo, kanila pong tinunton ang sanggol na si Jesus. At pagdating po nila doon, sila po ay lumuhod. Sila po ay nag-alay, sumamba sa ating hari na si Jesus. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Matthew chapter 2 verse 1 to 12. Matthew chapter 2 verse 1 to 12, at sa ilang saglit po ay atin pong tatalakayin ang binanggit na ito, worship the King. Paano ba sinamba ng mga wise men ang ating Panginoong Jesus? Paano nila sinamba ang hari? At ang pakay po talaga ni Matthew ay para po sa mga Hudyo. Ito po ay sinulat sa mga Hudyo. Subalit sa kanya din po nanggaling, pinaalalahanan po niya ang mga Hudyo na ang ebanghelyong ito ay hindi lamang para sa kanila, kundi para po sa buong sangkatauhan, para din po sa Gentile nation. Dahil ang paghahari ng Diyos ay para po sa lahat. Dahil ang paghahari ng Diyos ay walang pinipili. Ito po ay para sa lahat ng tao. Naalala po natin ang sabi po ng Matthew chapter 28. Ang sabi po doon na kanyang inutusan ang kanyang mga disciples, go into all the world and make disciples of all nations. At yan po ang mission ni Matthew. Para po gawing mga disciple, tagasunod ang mga tao. At mapapansin din po natin sa unang sipi pa lang ng Biblia, ay tinumbok na po ni Matthew na ang paghahari ng Diyos, ang pagliligtas ng Panginoon ay para sa lahat. Ang ating Panginoon po ay nag-alay ng kanyang buhay. At ano po ang ating magiging sukli para dito, mga minamahal? Ang Diyos ay nag-alay ng kanyang buhay at ito po ay nakarating po sa kaalaman ng mga wise men at ang kanila pong ginawa. Sila po ay naglakbay, sila po ay sumamba. Kaya po dapat ang ginagawa po ng mga matatalino, mga aral na mga tao, sila dapat ay sumasamba sa ating Panginoon. Hindi ipinagmamalaki kung ano ang kanilang narating, kung ano po ang kanilang tinapos, kung ano ang kanilang mga degree. Dapat sila po, katulad po ng mga wise men na ito, sila din po ay sumasamba dapat sa ating Panginoon. Para sa munting background po ng wise men, paano po nila nalaman ang naipapanganak po ang ating hari na si Jesus Christ? First of all, nalaman po nila ito from Jewish scripture. Na ayon po sa salaysay, ang Juda po ay nilusob ng mga Babylonian soldiers. At kilala po natin si King Nebuchadnezzar, kasama po ng kanyang mga kawal. Kanilo pong sinalakay, nilusob po nila ang Kingdom of Israel. And the temple was destroyed. Sinakop po nila ang Israel. At ang mga Israelites ay ginawa po nilang alipin. Ginawa po nilang bihag. Kaya makikita po natin na sa unang banggit pa lamang po ng wise men, ang sabi po dito, the scripture said, ito po ay isang prophetic mention. In Daniel chapter 2 verse 2, ang sabi dito, lalabas ang bituin. Na andun po yung mga astrologers, mga manghuhula, at binanggit po ang mga wise men, and Daniel was in charge of the wise men. Sila din po ay sa ilalim po ng pangangasiwa ni Daniel. Kaya po nagkaroon ngayon ng mixed culture. And the people of Israel, ay sila po ay nabuhay na, magkakasama na po yung Babylonians at mga Israelites. Kaya po siguro, dahil po sa kanilang pagsasama, naghahalo-halo na po yung mga usapin, narinig po ng mga wise men na ito na ipapanganak ang isang Misaya. Ipapanganak po ang Misaya. At sa bulong-bulungan po ng mga Hudyo about Jesus Christ, na ipapanganak po ang isang Misaya.
At ito po ang siyang naging gabay nila. Hindi na po nila tinantanan. Hindi na po nila tinantanan na sila ay makakakita ng isang bituin, isang tala. At ito ang magiging gabay nila para kanilang marating ang kinaroroonan ng sanggol na ating hari. The great light of the world can direct the direction of man's life. Uulitin ko po, the great light of the world, ang tinutukoy po nito ay si Jesus, can direct the direction of man's life. Yung nag-a-agree po, say amen. Gaano mang kadilim ang ating buhay, ang ating hinaharap, pero pag atin pong isinuko ang ating buhay sa ating Panginoong Jesus, na siya pong ilaw ng sanlibutan, mararating at mararating po natin ang liwanag. Natuntun po nila ang hari. Natuntun po nila ang sanggol na si Jesus. And Jesus was lying in a manger. Isang sabsaban. At ano po ang ibig sabihin ng manger, mga minamahal? Ito po ay pakainan ng alagang hayop. Kung may manok ho tayo, patukaan ng manok. Ito po ay pahingahan din po ng kanilang mga alagang hayop. At ayon po sa sipi ng kasaysayan, marahil po ang pinagpanganakan ni Mary kay Jesus, ito po ay isa po sa mga bahay ng kanilang mga ninuno. Isa po sa mga mamanahin po ni Mary and Joseph dahil binalikan po nila yung kanilang lugar doon sa Bethlehem. Ito po yung kanilang mana. At dahil po mayroon pong isang napakahalagang okasyon at pagtitipon, dahil punong-puno po ang mga kabahayan, bahay panuluyan, sa panahon natin ngayon ay mga hotel, na magkakaroon ng sabay-sabay na pagdiriwang. At ang mga tao po ay sabay-sabay din pong uuwi. Ganon din po tayo, di ba? Pag may mga reunions, kasal, fiesta, may mga malaking okasyon, ay nagkakaubusan po ng mga bahay panuluyan, mga hotel. Tulad po next year po sa April, sa Davao, meron pong National Convention ang Foursquare Family, mga pastor. Nagkakaubusan na po ng mga hotel doon po sa Davao. Ganun po karami yung mga lingkod ng ating Panginoon. Nag-uunahan na po ng matutuluyang mga hotel doon po sa Davao. Kaya po, si Jesus Christ ay nagkasya na lamang po sa isang sabsaban. Sa isang tabi na lamang siya na isilang. And the wise men are coming. What are going to study today is about worship of the King. Hindi po usapin kung saan po nakalagay ang ating Panginoong Jesus. Hindi po usapin kung saan po siya naroroon. Ang mahalaga ay naandoon ang ating Panginoong Jesus. Hindi po yung kanyang kinalalagyan. Ang mahalaga po ay kanyang pagkatao naandun para ating sambahin. Madalas kong banggitin po ito at naalala po natin ang sabi po ni Dr. Miles Monroe, di ba? In worship, the issue is not where you are located, but who is located where you are. Amen? Kung nasaan ang ating Panginoong Jesus, naandun ang kanyang banal na presensya. Hindi mahalaga kung saan tayo nagtitipon-tipon. Ang mahalaga, naandun at kasama po natin yung banal na presensya ng Panginoon. Palapakan po natin ang ating hari. Hallelujah. The wise men are coming. At ano po ang kanilang gagawin? Ang kanila pong gagawin ay para sumamba sa ating Panginoon. About the King. Siya po ang unang nagmahal po sa atin. God loves both the insiders and the outsiders. Wala po siyang pinipili. Sa mga hintil po o sa mga Hudyo, God is calling everybody to worship Him. Nais ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya para po siya ay sambahin. Anumang klase po ang relihiyon po natin, anumang antas ang edukasyon na ating narating, we are called to worship Jesus.
We are called to worship Jesus. We are called to worship Him. Hallelujah. The insiders and the outsiders, isa lamang po ang ating pinanggalingan. At ang habang ang Jewish king ay naandun sa Bethlehem, si King Herod po ay 10 kilometro lamang po ang layo ng kanya pong palasyo doon po sa Bethlehem. Napakalapit po niya kay Jesus kung ikukumpara po dito sa wise men na napakalayo po ng kanilang pinanggalingan. Subalit hindi man lang po siya nagbigay ng panahon para po sumamba sa hari ng mga hari. Hindi man siya lumabas ng kanyang palasyo para po dumalaw kay Jesus. Kahit po ang mga Pariseyo, yung mga taong alam po ang batas, sila po ay aral sa batas, ang mga scribes, they never bothered to worship the king. Hindi man lang sila dumalaw sa ating hari. Sila po ay napakalapit, subalit napakalayo po ng kanilang puso sa ating hari. And here's the wise men coming from far away, sacrificing the time and energy. Napakalayo. Subalit, kanila pong sinacrifice ang kanilang panahon, ang kanilang katawan, ang kanilang resources, inihanda po nila. Pinakain po nila ng maaga yung kanilang mga alagang kamelyo para po sa kanilang paglalakbay. Yung kanilang makakain, inihanda na rin po nila. Because worship requires preparation. Pinaghahandaan po ang pagsamba. Amen? Kung tayo ay darako sa lugar na ito para po sumamba sa ating Panginoon, ang dami po nating inihahanda. Sabado pa lamang inihanda na po natin ang ating mga isusuot. Yung mga bata ay atin na pong kinakausap, gumising kayo ng maaga para hindi tayo malate sa ating pagsamba. Ang pagsamba po ay pinaghahandaan. Sacrificing the time and energy, coming to worship Jesus as our Messiah, the King of Kings and the Lord of Lords. These wise men chose to worship the King Jesus. Kanila pong kinalimutan kung anuman ang mga obligasyon po nila na dapat kakaharapin. Dahil nalaman po nila na ipinanganak ang hari, yun na po ang kanilang motivation, yun na po ang kanilang preparation na ginawa, nais nilang makita si Jesus Christ. In Matthew chapter 2 verse 9 to 10, tinuntun po nila at naliliwanagan po ng tala ang kanilang dinadaanan. At nang matuntun po nila, sila po ay sumamba sa hari. So beloved today, how can we worship Jesus? Paano ba tayo sumasamba sa Panginoon? Ano ba ang ginagawa po natin? Sa anong paraan tayo pwedeng sumamba sa ating Panginoon? Samba na katanggap-tanggap sa ating Panginoon. We worship Jesus with songs. Madalas po natin itong gawin. We worship Jesus with songs, with instruments. We worship Jesus with our lips. Sumasamba tayo sa Panginoon, binabanggit po natin kung gaano siya kabuti, kung gaano siya kadakila. With our hands lifted up, itinataas po natin lahat po ng bahagi ng ating katawan, atin pong ibinibigay sa Panginoon sa isang ganap na pagsamba. At dahil binigay niya sa atin si Jesus, paano po natin masusuklian ang ating Panginoon? Ano nga po ba ang nais ng Diyos para po sa atin? Ano ba ang nais ng Diyos sa atin? Siya po ay sambahin. At unang bagay na atin pong makikita dito, kung kayo po ay nagtitake note, unang bagay na dapat po nating malaman kung ano ang nais ng Diyos sa atin, worship God in humble service. Worship God in humble service. Pwede bang basahin natin sabay-sabay? Begin. Wala po tayong ibang dahilan kundi sumamba sa Panginoon.
Pero paano tayo sumamba? May kasama pong pagtanggap na wala po tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. In humble service, meron pong pagpapakumbaba sa Panginoon na sinasabi na hindi natin kaya kung hindi tayo sasamahan ng ating Panginoon. Worship God in humble service. Alam niyo po ba na these wise men, ito po ay mga aral na tao. Kung sa panahon po natin ngayon, sila yung mga profesor ng philosophy, trained in medicine. They were the top scholars, top graduates of that day. And these top people of this world, mga minamahal, they came to worship Jesus. They came to worship Jesus. Alam nila yung kahalagahan, naiintindihan nila ang kahalagahan ng pagkilala sa ating Panginoon bilang Diyos at Hari ng buhay natin. Usually po, ano po ang reaction po natin pagka tayo po, sino po ang nakadalaw dito sa mga kaibigan na nanganak po sa hospital? Naranasan natin yun, di ba? Dumadalaw tayo sa hospital or sa clinic or sa bahay. At ano po ang ginagawa po natin? Ina-appreciate po natin yung baby, di ba? Sinasabi natin, ang cute-cute naman ito, ang tangos-tangos ng ilong, pulang-pula yung kanyang pisngi. Di ba? Ganun po, nire-recognize po natin. At atin pong pinupuri kung gaano ka-cute yung bata. So, ito po ang ginagawa po natin. Ang tangos naman ng ilong, ang gwapo naman, ang ganda. At ano po ang kasunod? Buti na lang, hindi nagmanakay. O, di ba? May mga ganun tayong, buti na lang hindi nagmanakay. Subalit, mga minamahal, pansinin po natin ang wise men. Ang ginawa po ng wise men, wala pong banggit na sinabi, hindi nila sinabing ang cute-cute naman. Hindi nila pinisil-pisil yung sanggol doon sa sabsabam. Wala po silang ibang ginawa kundi ano ang kanilang ginawa, mga minamahal. They just bow down and worship the child. Ganun po yung kanilang respetong ibinigay sa hari, kay Jesus. Dahil alam nila, tiyak nila na si Jesus na ipinanganak sa sabsaban, ito yung Misaya na siyang magliligtas sa sangkatauhan. Ganun na lamang po yung kanilang pagrespeto doon sa sanggol. They just bow down and worship the child. But look, dito po sa mga aral na tao, they humble themselves and worship. And beloved, it is an act of humility. Sa lahat po ng ating ginagawang pagsamba, napakahalagang sangkap, mga minamahal, yung ating pagpapakumbaba sa ating sarili. Ito po ang napakahalagang sangkap. Natanggap natin na wala tayo kung wala ang ating Panginoon. That's why if you want to worship Jesus, we need to worship Him in humble service. In humble service. Napakahalaga po nito. Naalala niyo po ba yung hugasan ni Jesus, ang mga paa ng disciples? It was an act of humble service. Kahit po si Jesus, mga minamahal, siya po mismo ay nagpakumbaba. Hinugasan po niya ang paa ng mga disciples, and it is an act of service with humility. An act of service. It was an act of humble service. And God is saying today, if you want to serve me, God is saying today, if you want to serve me, you need to serve me in humble service. In humble service. Philippians chapter 2 verse 3. Ang sabi dito, let us encourage believers to act with humility. Consider others more important. Consider others more important. Huwag maghangad. Huwag maghangad para ikaw ay maging tanyag at ituring mismong masigit ang iba kaysa iyong sarili. And beloved, today we are here to serve. We are here to serve one another.
nagmamalasakitan. Dama kung ano yung nararamdaman ng ating kapwa. Pagka may sakit, ipinapanalangin. Tayo po ay nagmamalasakitan because we are family. At ano po ang reward? Meron pong reward pag ginawa po natin ito, mga minamahal. Philippians chapter 2 verse 9, when you God before God, He will exalt you. Pagka tayo po ay nagpakumbaba sa ating Panginoon, He will exalt you. So humble people are blessed by God. Yung mga mapagkumbaba, mga minamahal, ay pinagpapala at itinataas ng ating Panginoon. Humble people are elevated by God. Ano ang nais ng Diyos sa atin, mga minamahal? Worship God in humble service. Pangalawa, mga minamahal, worship God with sacrificial giving. Basahin po natin ng sabay-sabay ng malakas. Begin. Worship God with sacrificial giving. Napansin ba natin ito dito sa wise men? Hindi lamang po sila naglakbay ng napakalayo. Hindi lamang nila inihanda ang kanilang mga sarili. Kundi sila din po ay naghanda ng kanilang magiging alay aginaldo sa ating Panginoon, sa hari ng mga hari. Dahil sa kanilang sarili bilang mga aral, hindi sapat na tayo ay pupunta lamang. Isang magandang pagpapahayag ng pagsamba na tayo po ay nagbibigay din ng alay. Worship includes our sacrificial giving. Our sacrificial giving. Isipin na lamang po natin yung effort na nilakbay ng wise men. Ilang araw at gabi, sila po ay naglalakbay. 4 na buwan pala silang naglakbay na walang direksyon. Hindi nila alam, walang katiyakan. Subalit, bakit nakapunta po sila at nakarating ng walang ginagamit na ways? Di ba? Isipin din natin yung panganib sa kanilang daraanan. Yung lamig, yung ulan, yung init. Hindi lang ito, mga minamahal, yung kanilang dinaanan. Hindi sila ligtas sa mga mababangis na hayop. Pwede silang lapain ng mga mababangis na hayop, lalo na po sa mga masasamang tao. Subalit, ito po ay hindi naging hadlang po sa kanila. Pwede po silang mapahamak. Pwede po nilang ikapinsala yung kanilang paglalakbay. Ang kanilang alagang kamelyo, yung kanilang source of transportation. Pwede pong ang kanilang mga ari-arian at dalang mga baon ay pwedeng nakawin at hingin ng kanilang mga madadaanan. Dahil ang lugar po ay hindi po nila teritoryo. Sila po ay dayo sa isang lugar. That's why it's called sacrificial act of worship. Sacrificial. Ang kanilang sarili, resources, lahat ng ari-arian, kanila pong dinala para po ialay sa ating Panginoon. Why? Bakit po ginagawa nila ito? Dahil nais nilang gustong pahalagahan ang kapanganakan ng ating hari. Malayo po ang kanilang nilakbay. Subalit, sa kabila ng layong ito, sila po ay may dala pa ring mga alay. Ngayon, mga minamahal, paano po natin mabibigyan ng bigat ang ating pagsamba? Look at these wise men. They teach us effort. It takes planning. It takes preparation. It takes preparation to come and worship the Lord. Pastor, ano naman ang mapapala ko kung ako ay sasamba? Nakita po natin, mga minamahal, ang ginawa po ng wise men. At binanggit po kanina kung ano po yung reward kung tayo po ay sasamba, magpapakumbaba sa ating Panginoon. Tayo po ay pagpapalain. Ang tanong sa araw na ito, mga minamahal, are you coming here to receive something? Or are you coming here to give something? Dalawang bagay lamang po ito. Ano ang dahilan natin kung bakit tayo
dumako sa lugar na ito? Para ba makatanggap o para magbigay? Hindi po pinag-uusapan po ang salapi dito, mga minamahal. Ano ang dahilan natin kung bakit ho tayo pumupunta sa bahay-sambahan? To give something or to receive something? Ang napakagandang sagot na dapat sana'y marinig ng ating Panginoong Hesus ay naparito po tayo para mag-alay ng ating buhay, ng ating sarili. Isang haing buhay, pagsamba sa ating Panginoong Hesus. Ako ay naparito para ialay ang aking sarili, ang aking panahon. Kinalimutan ko yung mga negosyo ko, iniwan sa bahay, dahil nais kong sumamba sa ating Panginoon. Ibigay, ialay ang aking panahon, resources, para sa ating Panginoon. The wise men, sila po ay nagbigay ng mga aginaldo, ng mga handog. Isa po sa kanilang inalay po ay ginto, gold, na ito po ay nagsasagisag na ang ating Diyos na ipinanganak sa sabsaba na isang hari na siyang magliligtas sa sangkatauhan. Ano po ang meron ka para sumamba? Ano ang meron tayo para sumamba? Ang nais lamang ng ating Panginoon, mga minamahal, God needs your heart of worship. God needs your heart of worship. Your talent to worship. Kung ano yung binigay na kaloob sa iyo ng ating Panginoon, matutuwa ang Panginoon na ito ay gamitin po natin para din sa Kanya. Ang buhay na ito ay galing sa Panginoon at nais ng Panginoon na ito ay gamitin po natin sa Kanya. The Lord wants our sacrificial giving. At binanggit din po niya, it is not calculated giving. Pagka tayo po ay nag-isip ng calculated giving, ano pang ibig sabihin nito? Hindi pa ho tayo hinog na Kristiyano kung tayo po ay nagbibigay, kung ikaw ay nagbibigay ng tithes, nagbibigay ng offering, na hindi naman ikaw makapagkatulog sa kaiisip kung saan mapupunta yung ganung karami kong ibinibigay sa iglesia. Na ito ay magkikreate sa iyo ng stress dahil hindi ka mapagkatulog. Saan kaya ito ginagamit ng leadership ng church? Saan kaya ito dinadala ni pastor? Yung ibinibigay ko sa church. Mangangayayat po tayo niyan, mga minamahal. Dahil hindi ka mapagkatulog. Pag nagbigay po tayo, hayaan mo na ang iglesia. Hayaan mo ang leadership ng church. Trust your church. Trust your leadership. Trust the leadership of the church. Ito po ang nais ng ating Panginoon. Ang mahalaga po, ikaw ay sumunod sa obligasyon po natin sa Panginoon. Let us stop to give a calculated giving. Let us stop to give a calculated giving. Ang tawag po dito ay isang mapanuring pagbibigay. Na pag siya ay nagbigay, iniisip niya, saan na naman kaya ito makakapunta? Saan kaya ito gagamitin? Calculated giving, mapanuring pagbibigay. Yun ang iniisip ng ilan kung saan mapupunta. Basta you are giving to a family of Jesus. You are giving to a family of Jesus. Alam niyo po ba na ang pamilya po ni Mary and Joseph ay isang mahirap na pamilya? Si Joseph po ay naghahanap buhay as karpentero, di ba? Pareho lamang tayo ng pinagkakakitaan ni Joseph. At bakit po ginto po ang ibinigay ng isa po sa mga wise men? Ayon po sa ibang paliwanag ng mga scholars, ang gintong ito ay nagamit din po bilang pangkabuhayan
ng pamilyang ito. Ginamit nila bilang pangkabuhayan. That's why, ang sabi dito, yung kanilang pagbibigay ng wise men ay hindi nila binanggit saan kaya ito gagamitin ng pamilyang ito. Napakahalaga po ng ginto. Saan kaya nila gagamitin ito? Mga minamahal, ano ang nais ng Diyos sa ating pagsamba? Number 1, worship in humble service. Worship God with sacrificial giving. At tatlo din po tayo magwawakas, mga minamahal. Worship God by obeying His voice. Sige nga, basahin natin ng malumanay. Begin. Worship God by obeying His voice. Kailan sila nakarinig ng tinig ng Espiritu ng Panginoon? Paano sila nakarinig ang wise men na ito? Yung kanilang pagpunta po doon sa sabsaban, ay ito po ay hakbang po ng pagsunod para po dumalaw at sumamba sa ating Panginoon. Sabi po ni King Herod, pag nakita mo naman ang sanggol, sabihin mo sa akin, balik ka dito, balitaan mo kami kung saan siya naruroon. Para puntahan ko naman ang sanggol at ako din kasama nyo ay sasamba sa kanya. Ito po ang sabi ni Haring Herodes. Subalit, ang paalala ng Diyos, ng Espiritu, sa mga pantas, ang sabi ng Bible, mag-iba kayo ng daan pagbalik. Dahil alam ng Espiritu kung ano ang mangyayari po sa kanila. Marahil sila ay aabangan at para sila po ay paslangin. Kaya ang Espiritu, ang sabi sa kanila, mag-iba kayo ng daan pagbalik. Worship God by obeying His voice. Sa pagsunod pa lamang, mga minamahal, ikaw na ay nakapagsamba. Sino nag-agree? Say amen. Sa pagsunod pa lang, sumamba ka na sa Panginoon. Nakinig ka sa tinig ng ating Panginoon by obeying His voice. Meron silang narinig na mahinang tinig. And that is the voice of the Holy Spirit. Nung sabihin nila, huwag kayong bumalik doon kung saan kayo dumaan papunta rito. Mag-iba kayo ng daan. So ngayon, mga minamahal, paano tayo ngayon nakakarinig sa Panginoon? Narinig ba natin ang kanyang tinig? Ano ang malakas na tinig na naririnig natin sa ngayon? Ito ba po ay tinig po ng internet? Tinig po ng social media? Napakalakas po ng influensya nito. But today, beloved, when we listen to His gentle voice, God will express Himself to us. Sa atin pong pagising every morning, na tayo po ay nananalangin, lumalapit sa Panginoon. Hindi lang tayo yung nagsasalita, saan manahimik tayo, antayin natin no ang nais sabihin ng Espiritu ng Panginoon sa buhay natin. Sa ganitong kaparaanan, posibleng magpahayag ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sweet voice. When we listen to His gentle voice, God will express Himself to us. Ang tanong po, kaninong tinig ang iyong pinapakinggan sa ngayon? Kaninong tinig ang dikta sa iyo ngayon? Are you here to give or are you here to get? Worship has been set
by the wise men. At ginawa natin itong example, the wise men. At lahat ng tatlong bagay na ito, na nagmumungkahi sa atin kung paano natin sambahin ang ating Panginoon. Una, worship Him in humble service. Sa ating paglilingkod, kasama po ang pagpapakumbaba. Worship God with our sacrificial giving. Sa ating pagbibigay. At pangatlo, worship God by obeying His voice. And all remain today is your response. Paano ka tutugon sa tatlong bagay na ito? Alin sa tatlong ito ang nagawa po natin, mga minamahal? Your decision is your commitment. Alin man sa tatlong bagay na ito, kung ikaw ay nagpasya, gawin mo itong pagtatapat sa Panginoon at sinasabi mo, Panginoon, hindi man sa tatlong bagay na ito, isang bagay ang nais kong gawin para ako po ay makatugon sa panawagang ito na nais mo para ikaw ay sambahin at ikaw ay kilalanin. Pagpapatuloy po natin ang pagtalakay na ito sa susunod na linggo sa ating Christmas party. Maraming salamat po at maligayang Pasko po sa ating lahat. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord, for the wonderful words coming from you, Lord Jesus. Tayo po ngayon ay darako sa ating napaka-importanteng bagay na ating pong, ito po ay papahayag ng ating pagpapasalamat at pagsamba sa ating Diyos. Ihanda po natin at ang mga tithes and offering, Lord Jesus. Bago po ako magsimula mag-pray, nais ko lang pong i-share ang words of God from 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Thank you, Lord Jesus. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, narito po kami muli, sumasamba, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Lord, sa pag-iingat mo sa amin sa araw-araw, Lord. Lord, narito kami, pinapanalangin po namin ang aming tithes and offering, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ang aming handog, Panginoon, ay magagamit sa pagpapalawak ng iyong kaharian at mga salita, Panginoon, sa iyong mga anak, Lord. Salamat po sa patuloy na pag-iingat mo sa amin. Salamat sa patuloy na pag-bless mo sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming mga work, Lord, at sa pagbibigay mo sa amin ng kalakasan, Panginoon, upang kami po ay makapasok, Panginoon, sa aming mga trabaho. At pasalamat po, Panginoon, sa pagbibigay mo ng wisdom and knowledge, Lord, para sa aming mga business, O God, upang ito ay lumago at maibalik namin sa iyo ang pagmamahal na nararapat sa iyo, Lord, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Itinataas po namin ang aming mga tithes and offering, Panginoon. Ito po ang aming samot na langit sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. We bring an offering of thanks to the Lord. Thanksgiving and praise from the depths of our hearts.
Hello po, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ayun po, last week, naningil po ulit kami, Ayan, nanghingi po kami ng donation para sa Youth Department, Investment Fund para sa laptop project po ng youth. Ayan. Again, gagamitin po ito para sa ating online website, mga online purposes po na, like kunyari sa social media for posting po ng mga happenings dito sa church. And para meron din po tayong high quality church videos, ayan, tsaka mga editing and uploading ng mga photos and videos po. And para maka-encourage mo din po tayo sa outside po. Ayan din po yung purpose ng pagbibili po natin ng laptop. So, ngayon po, naka-earn na po kami last week ng 1,217.25 pesos po. So, ang remaining na lang po na kailangan namin na ma-raise is 38,782.75. Ayan po, may 0.75 pa po yan. As talagang sobrang totoong amount ang na-earn po namin. So, ayun po, manghihingi po ulit kami ng tulong and donasyon sa inyo po sa abot ng inyong makakaya. Hindi po siya, actually hindi po siya nililimit. Pwede po ulit magbigay. Sa mga nakapagbigay po, maraming salamat po sa inyong lahat. And sa mga hindi pa, pwede pa po ulit humabol. Ayan po. So, yun po si Kelly. Mag-iikot po siya to, ayan po, manghingi po ng donasyon po ulit sa youth. Ayan po. Maraming salamat po ulit. Announcement lang po, meron pong sariling Christmas party ang mga youth. No? So ito po ay gaganapin sa December 22. Wala na po itong pasok. So Monday po ito, dinner time dito po sa church. So sa mga parents, we are encouraging you to dalahin niyo po yung anak niyo po dito. Kami na po mag-uuwi, no? Papahuwiin po namin sila. No, para po we have a time to fellowship, no po, no, na wala daw kayo, no, para daw mas sila makagalaw. So, I'm encouraging lahat po ng youth na makasama po sa ating pong Christmas party this coming December 22, no. Marami pong ibibigay dito po ang ang Lord, no. Sabi ni si Warley ang magbibigay. Ayan. So, we're encouraging na po lahat ng youth sa church natin. And sa mga youth naman, if you have friends na wala naman ng pasok or sa katrabaho, you can bring them also. No? So they can enjoy. Baka kasi wala pa sila napuntahang Christmas party. So invite nyo sila sa ating Christmas party. At least kahit hindi muna sa Sunday service, ma-invite natin sila for our Christmas party. No? So yan po ay 7 p.m. para dinner time. No po, no? At matatapos po yan, mabilis lang din. Hindi naman po sobrang late. Ayan. So, at sa mga parents din po, if you have something to give for the food ng mga youth, no po, no? Pwede naman po welcome po sa mga gusto magbigay. Yung iba po may nag-commit na magdadala po ng food for the youth. So, ayun po. Yung mga youth, wala naman kayong dadalahin, wala ring registration. Punta lang kayo. No? At okay na lahat. Uwi ka pa na merong dala. No? At dalahin nyo rin ang inyong pang exchange gift. Exchange gift. No? Meron po tayong exchange gift. Ayan. Alam na nila yan kasi nasa GC na ng youth. And then po, isa po pong announcement. Every Friday, no po na meron po kaming basketball fellowship. Ito po ay hindi lang sa church natin, kundi sa Kagalakan Division. So every Friday po yan ng depende po, usually 6 to 9 p.m. po talaga yan. No? So, kung gusto niyo mag-exercise for next year, no, ang kapitan po namin diyan ay si James. James lagi ang yan, pupunta. Si Brony James. And so, every Friday po yan, dito po sa Luzon lang yung, dito ba, saan ba Luzon? Dito, no? Dito, sa Luzon lang po yan.
basketball court. Covered court po yan. Lahat po kami nag-aambagan. Mas marami, minsan 10 lang ang ambag mo, 20 lang. Kasi po lahat marami naglalaro. Pero makakalaro ka, ikaw na lang ang hihinto. Dahil nakakapagod po talaga. Pero we're encouraging sa mga UFM po talaga, no, na sumama po dito pa. At sa mga youth, dahil magkakaroon po tayo, I think, ng next year ng Sport Fest. No po, no? At gusto nila magkaroon ng basketball tournament. Ayaw natin magpatalo. Tama ba? Neil? Ayan. So, God bless po sa bawat isa. Ayan, announcement lang po ulit para po sa ating pong sambang gabi. Magsisimula na po yan bukas ng alas 7 ng gabi. No po, no? So, lahat po kayo punta po dito. 7 p.m. po, meron po tayong sambang gabi. 5 gabi po yan. Kompletuhin po ninyo. Dahil sa pang 5 gabi, meron pong raffle. Yung raffle pong yon ay kukunin lang sa mga nakakompleto. Grand raffle yan. Kasi alam ko every night may pamimigay no? Every night. Pero pag nakompleto mo yung 5, yung grand raffle, no, sa Friday. Yun, no? Pero makukuha mo lang yung kapag nakita ka ni Ninang Eve mula Monday hanggang Friday. Ayan. So, we encouraging everyone na bago magpasko, tayo muna yung magsama-sama sa ating sambang gabi. Amen. At ang ating po mga mag-share ng Word of God ay mga kabataan. Amen. So, praise the Lord. So, God bless po. At hinihiling ko po na ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo magtatapos sa isang panalangin. Lord, amang banal, makapangyarihan sa lahat, muli, Panginoon, kami patuloy na nagpapasalamat sa umagang ito, Father God. Lord, sa mensaheng aming napakinggan, Panginoon. We thank you, Lord, for reminding us, everyone, Lord, na tunay, Lord, kung kami, Panginoon, patuloy magpupuri at magsasamba sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you, Lord, at turuan mo kami to become, have a good, humble heart, Father God, Lord, na patuloy na sumunod sa iyo, Father God. Lord, salamat, Panginoon, for this wise man, Father God, Lord, kung paano sila nag-prepared, Father God, to you, Father God, on how to listen to your word, Father God, to your voice, Father God. Salamat, O God, dahil ikaw ang Diyos, Father God, na patuloy na kumikilos, Panginoon, sa bawat buhay namin, O God. Salamat, Lord, dahil tunay, Lord, ang buhay namin, Panginoon, ay sa iyo lang, Panginoon, nakatuon. Salamat, Lord, sa pagpupuri sa umagang ito, Panginoon. Salamat for your Holy Spirit, Father God. Lord, na patuloy kang kumikilos sa bawat isa sa amin, O God. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, tinanggap namin, Panginoon, sa umagang ito. Nadala-dala namin, Panginoon, ang mga pagpapalang ito, Father God, kung paano
gaano ka, Panginoon, nag-alay, Panginoon, ng buhay, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ganun, Panginoon, kami, Panginoon, na patuloy na maglilingkod at magpupuri sa iyo, Father God. Thank you, Lord, for teaching us, Father God. Thank you, Lord, to become a humble, Father God, Lord, sa iyong paanan, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, patuloy kaming nagpapasalamat sa pagtatapos namin ito, O God. Salamat, Lord, sa mga salita mo, Panginoon, na patuloy na tumimo sa aming mga buhay at patuloy naming dala-dala, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. Lord God, sa aming paghihiwalay sa umagang ito, sa iyo lang namin, Panginoon, tinataas, ipinagkakatiwala ang lahat, Panginoon, na patuloy mong ingatan ang bawat isa, Father God, na muli kami ibabalik, Panginoon, sa sambahang ito, Father God, na puspos at dala ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, O God, at sa iyo lang namin binabalik, Lord, ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang. In Jesus' name, amen and amen.